Ang alamat ng Ibong Adarna. Noong unang panahon, sa isang malayong lugar na itinatawag na Berbania, ang namumuno doon ay isang hari na hinahangaan ng lahat. Sa lugar na ito, makikita rin ang 3 prinsipe at ang kanilang inang reyna. Namumuhay ng payapa at masaya ang lugar na ito. Ngunit sa hindi inaasahang araw, biglang nagkasakit ang Haring Fernando. Inang Reyna, nandito na po kami lahat. Mga anak, ikinalulungkot kong ibalita sa inyo, may sakit ang inyong ama. Andito na po yung manggagamot. Nabalitaan ko ang nangyari sa hari. Ito ay aking pinag-aralan. Sa kasamaang palad, hindi ito magagaling agad. May lunas pa po ba ang kanyang kararamdaman? Huwag kayong mawalan ng pag-asa, mahal na prinsipe. Gagaling pa ang inyong ama kapag napakinggan niya ang awit ng Ibong Adarna. At naman saan namin ito makikita? Naninirahan ito sa bundok Tabor. Makikita niyo ito sa isang punong tinatawag na Piedras Platas na makinang. Kung ganon, Ama, ako na po ang pupunta sa bundok. Bilang panganay, ako ang nakasalalay sa responsibilidad na ito. Mag-iingat ka anak, bumalik ka ng maayos at ligtas. Opo, Inang Reyna. Naglakbay nang naglakbay si Don Pedro. Hanggang sa makarating na din siya sa kanyang punong hinahanap-hanap. Sa hindi pagbalik ni Don Pedro, nagkagulo ang buong Berbania at ang ipinadala naman ay si Don Diego. Ay, kakapagod. Dahil sa hindi pagbalik ni Don Diego, napag-isipan ni Don Juan na siya naman ang pumunta sa bundok Tabor at hanapin ang kanyang mga kapatid at ang Ibong Adarna. Anak, hindi kami papayag na ikaw naman ang pumunta. Oh, anak, ikaw ang aming pinakatinatangi. Hindi na namin alam ang aming gagawin kung ikaw ay mawala pa. Ama, ina, wag ho kayo mag-aalala. Kukunin ko ang ibon para gumaling ka. Hanapin ko din po ang aking mga kapatid. Kung gano'n, sige anak, ikaw ay mag-ingat at siguraduhin mo makakauwi ka ng ligtas at maayos. Opo, ama. Nabalitaan mo na ba ang mga tungkol sa puso? Nabalitaan ko na. Kawawa nga sila eh. Oo nga, lalo na ang susunod na si Prinsipe Don Juan. Hala, sana mag-ingat siya. Prinsipe Don Juan! Magandang umaga, Prinsipe Don Juan. Ikaw ba ay maglalakbay na? Oo, kailangan ko na maglakbay agad. Kung ganun, tanggapin mo muna ang alay namin sa iyo. Yan na lamang ang aming makakaya. Sana tanggapin mo ito ng buong puso. Maraming salamat. Tatanggapin ko po ito ng buong puso. Ikaw po ay mag-iingat sa iyong paglalakbay. Si Don Juan ay nagsimula ng maglakbay. Siya ay naglakbay ng naglakbay hanggang sa may makasalubong siyang matandang leproso. Ginoo, may natitira ka pa po bang pagkain o inumin?
Pasensya na po, ngunit isang tinapay at isang tubig na lamang po ang natitira sa akin. Ito na lamang ang nabibigay ko sa'yo. Ay, sigurado ka po ba dito? Magugutom ka po at mapapagod sa inyong paglalakbay. Sigurado po ako, kaya ko pa po maglakbay ng walang kain at inom. Ngunit ikay isang matanda na at mas kakailanganin niyo po iyan. Salamat. Pero saan ka naman po papunta, Ginoo? Naglalakbay po ako upang hanapin ang ibong Adana at ang aking mga kapatid. Alam niyo po ba kung saan ito matatagpuan? May kilala akong makakatulong sa iyo. Talaga po? Saan po? Siya ay nakatira sa isang bundok at nakatira siya sa ilalim ng bundok na yon. Doon siya sa may bahay, doon mo siya makikita. Maraming salamat po. Naglakbay muli si Don Juan. Bitbit niya lahat ng binigay ng matandang ermitanyo. Sinunod niya lahat ng utos nito. Sinugatan niya ang kanyang sarili at pinatakan ng daya upang hindi ito makatulog. Iniwasan niya din ang ibong Adarna upang hindi ito maging bato. Matapos nun, nahuli na niya ang ibong Adarna at sabay niya itong niligtas ang kanyang mga kapatid. Ngunit, sa kabila ng lahat na ito, naiinggit si Don Pedro kay Don Juan. At sinabi niya kay Don Diego ang kaniyang masamang plano. Kanilang sinaktan si Don Juan hanggang siya ay mawalan ng malay. Kinuha nila Don Pedro at Don Diego ang ibong Adarna at idinala ito sa kanilang ama. Gayunpaman, hindi humuni o umawit ang ibong Adarna. Bakit hindi pa magaling ang aking ama? Nagtaka si Don Juan, ngunit biglang umawit ang ibon at gumaling ang kaniyang ama. Simula nun, binigyan ng tig-3 oras ang 3 magkakapatid upang bantayan ng ibong Adarna. Ngunit sa isang araw, isinama ni Don Pedro si Don Diego sa pagbabantay sa ibong Adarna dahil sila ay may naiisip na masamang plano. Noong si Don Juan na ang nagbabantay sa ibong Adarna, bigla itong nakatulog at ito ay naisip ni Don Pedro at Don Diego na pakawalan ang ibong Adarna. Hala! Nasaan ang ibong Adarna? Nagpa siyang umalis si Don Juan at pumunta sa bundok ng Armenia upang hanapin ang ibon. Nalaman ng hari ang nangyari at inutusan ang kaniyang 2 kapatid na hanapin si Don Juan. Matapos ang matagal na hanapan, nahanap nila si Don Juan sa bundok ng Armenia. Oh, andyan ka lang pala. Oo nga, tayo magbalik na sa Berbanya. Hanap ka na ng aking ano. Sa kanilang paglalakbay, meron silang nakitang balon. Ano kaya ang balon na yan? Hindi namin alam eh. Sige, papasok ako dito para malaman ko. Ako na lang mauna. Kumapit ka sa lubid na yan. Kami na ang bahala magawak dito. Sige. Grabe, hindi ako makapasok dito. Masyado malalalim. Masyadong malalim. Wala akong makita. Sige mga kapatid, ako naman. Nasa baba na kaya siya? Siguro, ang tagal na natin hindi siya nakita eh. Umalis na lang tayo at sabihin na hindi na natin siya makita. Sige. Nang makarating si Don Juan sa Berbanya, nakita niya ang isang magandang dalaga na si Doña Juana. Nang makita niya ito, ito'y agad na nagpatibok sa puso niya. Magandang umaga, Binibini. Kay ganda ng iyong wangis. Ako ay nabihag mo na sa marikit mong pangaakit. Sana ang pag-ibig ko sa'yo ay iyong tanggapin. Patunayan mo muna sa akin ng iyong sarili. Talunin mo ang higanteng nagbabantay sa akin. Walang problema, Binibini.
Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpakita agad ang higante na handa nang atakihin si Don Juan. Ikaw ay isang magaling na prinsipe. Ngunit bukod sa akin, kailangan mong iligtas ang aking kapatid na si Doña Leonora. Walang problema, Binibini. Ngunit asan ba siya? Idiretso mo lamang yon at makikita mo siya. Mag-iingat ka, mas malakas ang nagbabantay sa kanya. Nang si Don Juan ay makarating, kay Leonora ay naakit rin. Kay gandang Binibini. Pag-ibig niya'y muling nagbago sa bagong sinta na hulog ng todo. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Tumakbo ka na. Mahal na prinsesa, aking sinta. Dito ako para iligtas ka. Narito ako para patunayan ang aking sarili sa'yo. Huwag na. Umalis ka na, kung nais mo pang mabuhay. Prinsesa, ika'y nabihag na ang aking puso. Bilang iyong tagapagtanggol, gagawin ko ang lahat para patunayan ang aking sarili sa iyo. Kung ganon, tatanggapin ko ang iyong puso kung matatalo mo talaga ito. Kapag ako'y naligtas mo, walang hangganang pag-ibig ang matatanggap mo. Ako ay isang prinsipe. Kaya kong gawin ang lahat ng ito para sa iyo, aking mahal. Dalawa ay naglaban, nagtagpo ang kapwa-tapang. Subalit sa kaliksihan, namayani si Don Juan. Sa ulos na walang puknat, tagang iwinawasiwas, isa-isang natitigpas, mga ulo niyong ahas. Matapos ang pakikipaglaban, umakyat na si Don Juan at ang dalawang prinsesa mula sa balon. Si Don Diego kay Juana na intriga, si Don Pedro kay Leonora ay nahulog. Hala, naiwan ko ang aking singsing sa mesa. Importante ang singsing na yun. Huwag kang mag-alala, aking mahal. Ako ang kukuhanan para sa'yo. Sa inggit, si Don Pedro ay nagtakda ng masama. Pagtataksil sa puso, kanyang pinili. Ipinutol ang tali, si Don Juan ay nahulog. Sa malalim na balon, siya'y nalunod sa dilim. Anong ginawa mo? Paano mo ito nagawa sa iyong kapatid? Hiyaan mo na siya. Napakasama mo! Sa pagbalik sa Berbania, kasal ay nagsimula. Si Don Diego at Don Juana nagsumpahan sa altar. Pag-ibig nila'y tapat, hindi matitinag. Magkasama sa buhay, walang takot, walang sagabal. Si Leonora ay humingi ng 7 taon. Kung hindi si Don Juan kay Don Pedro magpapakasal. Sa ilalim ng buwan, siya'y maghihintay ng tapat. Mahal, hayaan mo kong patunayan ang aking sarili sa iyo. Don Pedro, hindi kita kayang patawarin sa iyong ginawa kay Don Juan. Siya ang aking hinihintay, ang aking minamahal. Ibibigay ko naman sa iyo lahat ang iyong gusto. Pilak, ginto, or kahit ano man na gusto mo. Naway mapatawad mo lang at ako at ikay mamahalin ko ng buong buo. Yung mga sinasabi mo ay walang katumbas sa ginawa sa akin ni Don Juan. Buhay ko ay kanyang iniligtas. Kaya ang isusukli ko sa kanya ay ang pag-ibig na walang tutumbas.